we are inviting all of you to join us in our virtual Dawn Watch meeting at 4 a.m. and Sunset Prayer meeting at 6 p.m. daily, hosted by Reverend Dr. Alex C. Nozuelo. Let Jesus Christ change your life. Be blessed with His words of encouragement. Pabuti po ng Panginoon. Amen, amen. Meron Kristo sa buhay. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Natin na pag-live sa oras ito. Mula Ate sa D, basahin ko po no doon sa verse 11. Kapayapaan. For today's Sunset Prayer meeting, Mga tigapanguna dahil sa kanilang kapaintulutan na magamit natin ang social media. Nandyan ang Facebook Live na siyang naka-on na po tayo ngayon. At ang TikTok, YouTube, amen, Spotify ay meron na rin po tayo. Kaya sa araw pong ito, July 11, 2026, napaganda po ng mensahe na ating marinig. Ito ay may kinalaman sa ibibigay nating importansya na oras sa harapan ng Diyos. Give time for God. Yan po ang topic natin ngayon. At ang tema na sasagutin ng ating tigapagayag ng salita ng Diyos, what is the importance of spending time building our relationship with God? Tinatawagan na po natin ang ating tigapanguna sa PUF Lower Calaklan Chapter. Walang iba kundi si Pastor Maricel Del Pilar. Next, your turn. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, sa atin pong tagapanguna, kay Bishop Ross, at sa ating pong Senior Pastor, kay Pastor Alex. Isang mapagpalang hapon po, at sa lahat po ng mga nandirito po sa ating gawain sa Sunset. At welcome po sa ating gawain, at muli po ay salamat sa Panginoon, at magagamit muli tayo ng ating Panginoon upang ihayag at magturo tayo tungkol sa kanyang gustong ituro sa ating buhay. Kaya po tayo na po ay maghanda, ihanda natin yung ating isip, ihanda natin yung ating puso para sa kapahayagan ng salita ng ating Panginoon sa gabing ito. Sige po, tayo na po ay magsisimula ang ating pong pag-aaralan sa gabing ito. Ito po ay matatagpuan sa Lucas chapter 10 verse 38 hanggang 42. Ganito po ang sinasabi. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan ni Marta. May kapatid siyang si Maria na naupo sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. Si Marta naman ay abalang-abala sa paghahanda, kaya't lumapit siya kay Jesus at nagsabi, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid kong maghanda ng nag-iisa? Sabihin nga po ninyo, siyang tulungan naman ako. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit iisa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Amen. Papuri po sa ating Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. At tayo po'y manalangin. Ama namin na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa oras pong ito na patuloy. Kami po ay pinag-ingatan mo. Kami po ay patuloy na binibigyan mo ng lakas sa pangalan ni Jesus. Salamat Panginoon at patuloy po kami dumadalangin na patuloy mong buksan ang aming spiritual na pandinig, ang aming spiritual na kaisipan upang maunawaan namin, Panginoon, ang gusto mong ituro mo sa amin sa gabing ito. Salamat, Panginoon. Ikaw ang mapapurihan, hindi ang aming sarili. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sige po, ang ating pong topic sa gabing ito, give time for God. Amen. Kaya po mahalaga sa buhay natin na marami tayong pwedeng ibigay. Amen. Lahat pwede nating ibigay. Pero, ito yung pinaka mahalaga. Amen. Kaya po madalas nating naririnig na it is better to give than to receive. And the more you give,
the more you receive. Lahat pwede nating ibigay. Ngunit mayroong mas mahalaga na pwedeng ibigay. Pagdating sa pagbibigay, hindi lamang yung financial ang ating mas higit na pinagtutuunan ng pansin. Kapag tayo ay nagbibigay, mas higit tayong pinagpapala. Sa atin pong pag-aaralan, ang higit na mas mahalaga ay ang oras natin para sa Panginoon. Amen? Kaya yung mga material na bagay, kapag nawala yan, pwede yang palitan. Yung pera, kapag naubos yan, pwede yan palitan. Amen? Kaya, ngunit kapag ang oras ay lumipas, hindi na siya pwedeng ibalik. Amen po? Mayroon tayong madalas na dati na ating naririnig. Diba sabi doon, time is gold. Bakit ang oras ay ginto? Dahil kapag lumipas ang oras na walang nangyaring maganda, para kang nagtapon ng ginto. Amen? Sa ating pag-aaralan, ito yung pagdalaw ng Panginoong Hesus kina Marta at Maria. Kaya sa oras pong ito, sa gabing ito, dinadalaw tayo ng Panginoong Hesus upang tanungin tayo. Amen? Kamusta na ba ang ating relasyon sa Diyos? Upang mas higit pa po nating maunawaan ang ating pong pag-aaralan sa gabing ito, narito po yung ating tema na kanina po ay binanggit po ng ating senior pastor, Pastor Alex. What is the importance of spending time building our relationship with God? Amen? Sa una po nating puntos, ito po ay matatagpuan natin sa verse 40 hanggang 41. Sa ating unang puntos, focusing on good things. Ibig sabihin po, kapag nakatuon tayo doon sa magandang bagay, ito po yung nagdadirect sa atin o yung ating atensyon. Dinadirect yung ating atensyon doon sa mga positibong bagay. Kung ano ang ginagawa mo, gawin mo. Mag-focus ka dyan. Mag-concentrate ka dyan. Kapag sinadya mong kilalanin ang mga mabubuting bagay sa iyong buhay, inilalayo niya yung ating kaisipan sa mga distraction. Mas itutuon mo ang sarili mo sa personal mong relasyon sa Diyos. Amen? Kung babasahin natin yung verse 38, nakita natin na malugod na tinanggap ni Marta sa kanyang tahanan ang Panginoong Hesus at yung kanyang mga alagad. Sa atin pong kultura, alam naman po natin yan na likas sa atin yung pagiging hospitable. Amen? Kaya na kapag may bisita tayo sa ating tahanan, pinapapasok natin at pinaghahandaan natin ng pagkain. Sa ginawa ni Marta, she demonstrate the spirit of hospitality by extending her welcome to Jesus Christ. Ang kanyang pagiging hospitable ay nagpapakita ng kanyang desire na parangalan at mag-serve sa ating Panginoon. Mahalaga po na maunawaan natin na maganda yung ginawa ni Marta. Bakit? Dahil magandang bagay yung pag-aasikaso sa mga bisita. Yung pagiging busy ni Marta ay nagre-reflect yon ng kanyang natural na responsibility. Ito po ang ating tatandaan. Lahat ng ating trabaho at paglilingkod sa Diyos ay dapat nakaugat sa malalim na relasyon natin sa Diyos. Amen? Meron po tayong isang halimbawa dito kung madalas na po natin itong naririnig. Ito po yung story ng The Burning Bush. Amen? Si Moises, habang siya ay nagpapastol ng kawan ng kanyang biyanan na si Jethro, nagpakita sa kanya ang anghel ni Yahweh na parang apoy na nagmumula ito sa gitna ng punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ang puno pero hindi siya nasusunog. Ibig sabihin po,
kinakausap ng Diyos si Moises. At dito pinahayag ni Yahweh yung kanyang sarili, yung kanyang kapangyarihan sa buhay ni Moises. Kasi alam ng Diyos na araw-araw may ginagawa si Moises. At itong si Moises ay naroon pa rin yung attention niya sa Diyos. Amen? Pansinin po natin na itong si Moises, kahit siya ay may ginagawa, alam niya na kinakausap siya ng Diyos. Pansinin po natin yun. Bakit? Dahil mayroon silang relasyon. Amen? Kaya ganun din po sa buhay ko na noong ako po ay bago pa ma-install na pastor. Amen? At alam ko po na araw-araw kinakausap ako ng Diyos. Kahit anong gawin ko, may ginagawa ako sa kusina, may ginagawa ako sa CR, kahit anong ginagawa ko, palagi po akong kinakausap ng Diyos. Araw-araw yun hanggang sa dumating na yung time na ma-install ako ng pastor. Kaya nga po kung naalala po ng mga kasama ko yon nung kami po ay na-install, ako na lang pala yung late, sila nandoon na. Amen? Kaya nga po pag naaalala namin yon na nagkwekwentuhan kami minsan pag nagkikita kami ni Pastor, yung Buntis, si Pastor Buntis, yan. Pag nagkikita kami, nagkukwentuhan kami ng mga panahon na dati, pa lang ito, prayer meeting, gano'n, inassign na kami ni Pastor Alex, siya naman, inassign na siya dun sa Don't Watch. Amen? Kaya, yung panahon na yon, ayoko talagang maging pastor. Amen? Ganon din sa buhay natin na kahit busy tayo sa ating mga ginagawa, nakikita ng Diyos ang lahat ng ating ginagawa. Hindi natin kailangan na sabihin pa sa tao na marami tayong ginagawa. Kasi kung nasa Diyos ang ating focus, hindi tayo manghihingi sa tao ng approval sa lahat ng ating ginagawa. Kaya palagi po nating titingnan kung ano ba talaga yung ating motibo. Kung ano ba talaga yung ating agenda sa lahat ng ating ginagawa. Ang ating motibo sa paglilingkod sa harapan ng ating Panginoon ay dapat ito ay katulad ng ginto. Tunay dapat. Amen? Kung saan tayo nakafocus, naroon din ang presensya ng ating Panginoon. Kung wala ka sa focus, hindi mo mararanasan ang presensya ng Diyos. Amen po? Kaya ito po yung ating tatandaan. Palagi nating tatandaan na kapag ang mga bagay na ginagawa natin ay nagdudulot ng bigat, nagdudulot ng tensyon, hindi yan galing sa Diyos. Hindi tayo katulad ng makina na habang umaandar, nagpo-produce. Ganon din sa buhay natin. Hindi natin kailangan akuin lahat ng trabaho. Kaya nga sabi sa Hebrew chapter 12, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Yung tiniis na pag-uusig ni Jesus para hindi tayo manlupaypay at panghinaan ng loob. Amen? At ito na ngayon, yung nangyari kay Martha. Nang siya ay abalang-abala sa paghahanda, lumapit siya kay Jesus. Sabi niya sa Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid kong maghanda ng nag-iisa? Sabihan nga po ninyo, siyang tulungan naman ako. Kung titingnan natin yung unang ginawa ni Martha, ito ay maganda. Di ba po, pinatuloy niya ang Panginoong Jesus kasama yung kanyang mga alagad. At ito na ngayon ang nangyari. After niyang patuloyin ang ating Panginoong Jesus, nag-umpisa na siyang magreklamo. Nag-umpisa na siyang magkumpara ng kanyang ginagawa. Amen? Hindi naman sinabi ng Panginoong Jesus na maghanda siya. Tapos magre-reklamo siya. Amen? Ganon din sa buhay natin. May mga bagay na ginagawa tayo na sinasabi natin ay galing sa Diyos. Kung galing yan sa Diyos, kahit araw-araw ka pang nasa gawain ng Diyos, hindi ka kakikitaan ng pagre-reklamo.
Kung araw-araw reklamo ka na reklamo, maaaring inuutusan mo na lang yung sarili mo. Katulad ni Martha, nakaramdam siya ng bigat sa kanyang ginagawa. At mas lalo pa siyang nadismaya. Kung titingnan natin, nakita niya itong si Maria, yung kanyang kapatid, na nakaupo at nakikinig. Kaya sabi ng Panginoon sa kanya, Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Kung hahalukayin po natin yung ibig sabihin dito ng ating Panginoong Hesus, hindi ito nangangahulugan na marami siyang ginagawa. Ibig sabihin, nawala yung kanyang focus doon sa kanyang ginagawa. Pinagtuunan niya ng pansin ang ginawa ni Martha. Yun po yung ibig sabihin ng abalang-abala sa maraming bagay. Imbis na pagtuunan niya ng pansin yung ginagawa niya, pati yung ginagawa ni Maria ay pinapakialaman niya. Amen po? Ito po yung tatandaan natin. Kapag tayo ay nagrereklamo at nagkukumpara ng ating sarili sa ibang tao, diyan po nabubuo yung inggit. Amen? Diyan nabubuo yung insecurities. At diyan din nabubuo yung selos sa ating kapwa. Amen? Magkakaroon tayo ng kaisipan na walang tumutulong sa atin. Amen? Kapag nakita natin yung ating kapwa, halimbawa na maganda yung ginagawa para sa Diyos, pasalamatan natin yun. Amen po? Huwag nating sisiraan. Amen po? Kaya yung pakiramdam ni Martha ay walang halaga yung kanyang ginagawa sa paningin ng Panginoon. Amen? Lagi po nating tatandaan na anuman ang ating ginagawa, maliit man yan o malaki, mahalaga po iyan sa paningin ng Diyos. Amen? Hindi dapat tayo nagkukumpara ng ating sarili sa ating kapwa. Amen? Hindi tayo tinawag ng Diyos sa iisang bagay lang. Lahat tayo may iba't ibang assignment. Lahat tayo may iba't ibang tungkulin. Huwag nating titingnan palagi yung ginagawa na maganda ng ating kapwa. Amen po? Kaya kung ano lang yung ginagawa natin, pasalamatan natin yun. Kung ano yung nasa harapan natin, pasalamatan natin yun. Amen? Kung tinawag tayo magtrabaho, husayan natin. Kung tinawag tayo magnegosyo, husayan natin yun. Kung tinawag tayo na maglingkod, husayan natin maglingkod. Amen? Kasi sa tao, madali ang magreklamo kaysa umunawa. Sa tao, madali ang magkumpara kaysa umunawa. Sa tao, madali ang manghusga kaysa umunawa. Amen? Bago tayo magreklamo, bago tayo magkumpara, bago tayo manghusga sa ating kapwa, kailangan muna nating umunawa. Amen po? Maaaring dun sa ating pagkukumpara, maaaring dun sa ating pagrereklamo, minsan hindi natin alam na nakakapagsalita na tayo ng hindi mabuti laban sa ating kapwa. Amen? Kaya tingnan natin yung sitwasyon ni Martha. Nakita natin doon na maganda yung kanyang ginawa. Amen? Ngunit ito po yung pinakamahalaga. Nagpakita siya ng hindi mabuting pag-uugali. Amen? Ito po yung tatandaan natin na kahit anong ganda ng ating ginagawa, kung bagsak ang ating karakter, walang kabuluhan lahat ng magagandang ginawa natin sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Hindi tayo tinawag ng Diyos para ikumpara natin yung ating buhay sa ating kapwa. Amen? Lahat tayo may kanya-kanyang pagkakaiba. Amen po? Kaya minsan pag nag-uusap nga kami ni PME Pascual, sabi niya sa akin, isa nagtanong siya, sabi niya, magpapastor ba ako? Sabi niya ganyan. Aba, malay ko sa iyo, sabi ko sa kanya. Tanungin mo si Lord kung talagang tinawag ka niya kasi magkaiba tayo, sabi ko sa kanya. Ganyan, iba yung sitwasyon ko, iba yung sitwasyon mo. Kaya magkaiba yung panawagan sa akin, iba yung panawagan sa iyo. Amen? Kaya masasabi natin na iba-iba tayo ng
tungkulin. Kaya sa buhay ni Martha at ni Maria, kahit magkapatid silang dalawa, magkaiba sila ng tungkulin. Amen po? Kaya para sa ating pangalawang puntos, what is the importance of spending time building our relationship with God? Sa ating pong point number 2, matatagpuan po natin sa verse 39. Ito po yung pinaka mahalaga sa buhay natin, prioritizing the Word of God. Amen? Kapag sinabi po nating prioritizing the Word of God, ibig sabihin po, maglaan tayo ng oras at panahon upang pag-aralan natin ang salita ng Diyos. Amen? Ang salita po ng Diyos, ito po yung pagkain ng ating kaluluwa. Kaya titingnan natin sa verse 39, si Maria na naupo sa may paanan ni Jesus ay hindi literal na nakaupo sa paanan ni Jesus. Hindi po ito yung physical position na ginawa ni Maria. Ginawa lamang po ito bilang illustration para po ituro sa atin na si Maria ay may malalim na relasyon sa Diyos. Ganon din po sa buhay natin. Ang hinahanap ng Diyos ay ang personal relationship natin sa Kanya. Amen? Halimbawa, kung tayo po ay uupo sa paa ng isang tao, makikita natin na walang distansya, walang puwang, halos nakadikit. Amen? Ganun din kay Maria. Sobrang lapit niya sa Panginoon. Kaya ganun na lamang ang pagrereklamo nitong si Martha. Kaya sa verse 39, makikita natin na mayroong tagapagturo at meron ding nakikinig. Amen? Yung tagapagturo, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. At yung nakikinig naman, ito ay si Maria. Ganon din po sa buhay natin. Tayong mga nandirito ay may kakayahan tayong magturo. At yung mga tao sa paligid natin ay taga-pakinig. Maaring tayo din po, mga tagapagturo, ay taga-pakinig din. Hindi lamang tayo nagtuturo, kundi nakikinig din tayo. Amen? Bilang tayo ay mga nagtuturo ng salita ng Diyos. Ito po yung pakatatandaan po natin. Masarap ipakain sa mga nakikinig kapag ito ay makatotohanan. Kasi alam natin na yung ating mga itinuturo, magdudulot to ng mabuti sa mga nakikinig. Amen? Napakahalaga po sa nagtuturo at nakikinig na pag-aralan ang salita ng Diyos. Dahil ito ay makapangyarihan. Amen? Hindi lamang ang kasalanan, ang sunisira sa ating relasyon sa Diyos, kundi kapag tayo ay nagpabaya sa salita ng Diyos. Amen? Hindi lang basta tayo nakikinig sa mga preacher. Titingnan din natin kung iyon ba ay ayon sa konteksto na kanyang sinasabi. Amen? Kaya nga po, marami na tayong naririnig na mga katuruan. Amen? Kahit magbukas tayo ng social media, marami tayong naririnig na mga iba't ibang opinyon. Marami tayong naririnig na iba't ibang interpretasyon. Pero isa lang po ang mahalaga. Hindi natin pwedeng baluktutin ang salita ng Diyos. Kahit baluktutin natin ang salita ng Diyos, lalabas at lalabas pa rin ang katotohanan. Kaya nga po kapag tama, tama yun. Kapag mali, mali yun. Amen? Huwag nating gagawing tama ang mali. At huwag nating gawing mali ang tama. Amen? Nagtuturo tayo ng salita ng Diyos, hindi dahil sa ating sariling opinion. Amen? Kaya nga meron po akong narinig na nag-preach. Amen? Dito po sa ating platform. Amen? Sabi niya, naobserbahan ko na nakikinig talaga siya nakikinig siya sa mga nagpipreach at
siya rin ay nagpa-prioritize ng salita ng Diyos. Kasi marami na, ang sabi niya, marami na nga nagpipreach, marami niyang kanya-kanyang opinion, kanya-kanyang interpretasyon. Kaya ang lahat ng ating itinuturo ay dapat nakabase sa salita ng Diyos. Amen? Hindi pwedeng gagawa lang tayo, hindi pwedeng sasabihin lang natin kung ano lang yung gusto nating sabihin. Kasi po, 'di ba, ang sabi doon sa Mateo chapter 4 verse 4, 'di ba? Nasusulat, it is written, sabi niya doon, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Hindi lamang tayo nabubuhay sa pagkain na kinakain natin sa araw-araw, kundi sa salita ng Diyos. Kaya kapag tayo po ay nagtuturo ng salita ng Diyos, dapat po nakakabuhay tayo ng mga patay. Amen? Ano po yung patay? Ito po yung patay na pag-asa. Ito po yung patay na puso. Ito po yung patay na kaluluwa. Kaya yung pagtuturo po ng Panginoong Hesus, kung titingnan natin, naging malaking impact yun sa buhay ni Maria. Bakit? Dahil lumalim ang kanyang relasyon sa Diyos. Amen? Bilang tayo po ay mga nagtuturo at nakikinig, hindi lamang ginagamit natin yung ating bibig sa pagtuturo. Hindi lamang natin ginagamit yung ating tenga sa pakikinig. Amen? Hindi lamang yun ang mga ginagamit natin pag tayo nagtuturo o nakikinig. Hingin din po natin yung pagsama ng Holy Spirit. Amen? Kaya kapag may nagtuturo at narinig natin ang tama at mali, malalaman agad natin yun. Kasi ang Holy Spirit po mismo ang magsasabi sa atin kung tama ba yung narinig natin, kung tama ba yung itinuro natin, kung mali ba yung itinuro natin, o mali ba yung ating narinig. Amen? Kaya ang sabi dun sa Jeremiah chapter 15, verse 16, sabi niya doon, nagsalita ka sa akin at pinakinggan kitang mabuti. Ang mga salita mo'y aking kagalakan. Ako'y sa iyo, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Mahalaga po na tatandaan natin na ang lahat ng ating mga itinuturo ay responsibilidad natin. Hindi lamang sa ating sarili, amen, kundi doon sa mga nakikinig. Palagi po nating i-consider kung may natutunan ba ang mga nakikinig. Kaya kapag tayo ay nakikinig, makinig tayo ng mabuti. Amen? Kung tama ang mga itinuturo, amen, aasahan natin yan sa tao na mayroong mababago. Amen? Kaya kung tayo ay nagturo ng mali, huwag nating asahan na mababago yung kanilang buhay. Amen po? Kaya tinawag po tayo ng Diyos para po ituro yung katotohanan ng salita ng Diyos. Amen po? May isa pong halimbawa. Tayo, bilang tayo ay mga nanay. Amen? Naghahanda tayo ng pagkain para ipakain natin sa ating pamilya. Amen? Bilang paghahanda, kailangan masarap na pagkain yung ating ihahain sa ating pamilya. Amen? Kapag masarap ang luto, magagalak yung pamilya natin na kumain. Paano, pastor, kung mapait yung niluto? Ito po, merong mapait pero masarap naman at masustansya. Amen? Hindi naman pwede na maghanda tayo ng panis na pagkain. Amen? Kung pinakain natin sa pamilya natin yan, isusuka lang nila yan. Amen? Ganon din po sa buhay natin. Kapag tayo ay nagbibigay ng panahon at oras na pag-aralan ang salita ng Diyos, walang masasayang na oras. Amen po? At walang matatapon. Kaya sa tingin natin, kapag walang kakwenta-kwenta yung ating mga itinuturo, amen, malamang ikaw na nagtuturo at nakikinig, mapapalayo sa Diyos. Amen po? Kaya po sa oras pong ito, mayroon pong pinapasabi sa atin ang Diyos. Amen? Dapat tayo po ay mag-ingat.
marami na pong kumakalat na impostor. Maaaring kumakain na pala tayo ng panis na pagkain. Kapag puro mali ang ating napapakinggan, nalalaso ng ating kaluluwa. Kaya po, be aware sa lahat ng ating napapakinggan. Amen? Kaya nga po, isang testimony nung ako po ay chapter worker pa lang. Amen? Yung unang itinuro sa akin ng aking pastor, kapag may nagtuturo, kailangan mayroong ballpen, mayroong notebook, at mayroong Bible. Kasi ang lahat ng mga itinuturo, isusulat natin. Amen? Kung bakit mahalaga na isusulat natin, number 1, magkakaroon tayo ng record. Amen? Pangalawa, yung pwede natin siyang pag-aralan. Pwede natin siyang pagbulay-bulayin. Amen? Kaya mahalaga na tayo ay nagsusulat kapag mayroong nagtuturo ng salita ng Diyos. Kaya kung mapapansin nyo, kahit po yung ating bishop, amen, nagpipreach tayo. Si bishop, nakikita ko minsan, napapansin ko na, chinecheck niya po yun. Yung mga sinasabi natin, yung mga puntos natin, chinecheck niya po yan sa Bible. Amen? Kaya mahalaga na tayo po ay nag-take note. Kasi meron ding panahon na, darating yung panahon na ang lahat ng ating mga isinulat, kapag dumaan tayo sa hardship ng ating buhay, ipapaalala po yun ng Diyos sa ating buhay. Amen? Kaya nga po sa amin po, sa Olongapo City District, yung pastor po namin, after siyang nagpipreach, tinatanong niya po kami, isa-isa, kung ano ba yung aming natutunan. Ano ba yung aming insight doon sa kanyang itinuro. Kasi po, mahalaga po sa buhay natin na bilang tayo rin ay nakikinig ng salita ng Diyos, mahalaga na mayroon tayong natututunan. Amen? Kaya po, huwag tayong papayag na lalabas tayo ng simbahan na wala tayong natutunan. Amen? Huwag tayong papayag na magsisimba lang tayo, makakarinig lang tayo, tapos paglabas natin ng simbahan, wala na, limot na. Amen? Kaya, yun po yung mahalaga na dapat po nating tatandaan. Amen po? Para po sa ating point 3, what is the importance of spending time building our relationship with God? Sa ating pong point 3, sa verse 42 po natin ito matatagpuan. Sa point 3, the decision to choose what is better. Ang Panginoong Jesus ay nagpaalala kung ano ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at hindi ito aalisin sa kanya. Kapag sinabi nating decision to choose what is better, ito ang pag-evaluate sa ating mga ginagawa kung ano ang may mas mataas na halaga o kung ano ang may mas mataas na value. Amen? Hindi masama ang mag-desisyon. Kung ano ang desisyon ng tao, at the end of the day, nasa Diyos pa rin ang final decision. Amen? Si Lord pa rin ang nagde-decide kung ano ang ating gagawin. Kung ano man ang desisyon natin na pinili natin sa buhay natin, yun ang ating magiging kinabukasan. Responsibility natin kung ano yung mga desisyon na pinili natin sa buhay natin. Amen po? Kaya sa araw-araw ng buhay natin, di ba po, occupied tayo ng mga activities. May gawain tayo sa bahay, may gawain tayo sa school, may gawain tayo sa trabaho, may gawain tayo sa ministry, may gawain tayo sa simbahan, at marami pang iba. Pero lahat ng yan, wala dyan ang kailangan ng Diyos sa atin. Amen? Kung lahat yan, gagawin natin. Amen? Dahil lang sa kagustuhan natin. Ngunit hindi naman yan ang kailangan ng Diyos. Bali, wala yang ginagawa natin kung wala dyan ang mas higit na kailangan. Amen po? Kaya, yung naging desisyon ni Maria, pinili niya ang mabuti. At ano ang mabuti? Ang relasyon natin sa Diyos. Amen? Ang relasyon natin sa Diyos, yun ang hinahanap ng Diyos sa atin. Amen? Kaya nga po,
Ang mata natin mapandin lang. Isa, may nakikita tayo as araw-araw, nasa gawain, halos araw-araw, busy sa gawain ng Diyos. Pero ang tanong, kumusta ba ang relasyon natin sa Diyos? Amen? Tanging tayo lamang ang makakasagot kung ano na ba yung ating relasyon sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Kaya nga po sa akin pong pagbubulay-bulay, ang lahat ng mayroon tayo, lahat po yan ay mawawala. Yung ating bahay, mawawala yan. Iiwanan natin yan. Yung ating sasakyan, iiwanan natin yan. Yung ating negosyo, iiwanan natin yan. Yung ating success sa buhay, iiwanan natin yan. At yung ating ministry, iiwanan din natin yan. Amen? At yung mga taong nasa paligid natin, iiwanan din natin yan. At isa lang po ang mananatili. Yun ay ang relasyon natin sa Diyos. Amen? Number 1, na mas mabuti yung relasyon natin sa Diyos. Pangalawa, ang ating pamilya. At yung ating ministry, pangatlo lamang po yan sa mas mabuti sa ating buhay. Amen po? At para naman po sa ating pangwakas na mensahe, sa lahat po ng ating pinag-aralan. Amen? Wala po tayong dapat piliin kung sino ang tama at kung sino ang mali. Si Marta at si Maria ay pareho silang pinahalagahan ng Diyos. Amen? Kung mayroon mang Marta sa buhay natin na nagpakita ng attitude, uma-attitude itong si Marta, huwag nating kakalimutan na may magandang bagay naman siyang ginawa. Amen? Katulad po ng mga naririnig natin, di ba? Sa 10 ginawa mong tama, magkamali ka lang ng isa, burado lahat yung 10 tama na ginawa mo. Amen? Ang Panginoong Jesus, nung wala pa tayong relasyon sa Kanya, binura niyang lahat yung ating kasalanan. Amen? Kaya ang tunay nating halaga ay nakabase po iyan. Hindi po nakabase. Amen? Yung tunay nating halaga, hindi po yan nakabase sa kung ano yung tingin sa atin ng tao. Amen? Kundi, ang tunay nating halaga ay ang ginawa ng Panginoong Jesus nung siya ay napako sa krus. At ang tunay na tagumpay ng ating buhay ay ang relasyon natin sa Diyos. Amen po? At nawa po ay napagpala ang lahat at mayroon pong natutunan sa atin pong mga pinag-aralan. Amen? Tayo na po ay manalangin. Ama namin na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa word na naituro mo sa aming buhay at sa lahat ng kabutihan at pag-ibig na ibinigay mo po sa amin. Patuloy po namin dalangin, Panginoon, na matagpuan mo po kami, Panginoon, na mas lumalim pa sa aming relasyon sa iyo. Salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po. Salamat po sa inyong lahat. Amen, amen. Salamat sa napakagandang kapahayagan ng salita ng Diyos na ating narinig sa oras na ito. Amen. Kung titignan natin ang konteksto ng ating pinag-aralan, maliwanag na ang bagay na ginawa ni Maria at ni Marta ay meron talagang pinagkaiba. Tama po ba? At kung titignan po natin, sabi ng preacher natin, natural sa isang tao na talagang gumawa ng mabuti. Yun naman talagang pagkalikha ng Diyos sa atin, ang gumawa ng mabuti. Pero, ano ba yung isasagot natin? Ano ba itong ipopokus natin good? Yung good things na dapat natin gawin. Okay? Ano ba itong sinasabi sa atin na dapat nakatuon tayo doon sa good things? Dapat malinaw sa atin yan. Ano ba yung good things na sinasabi ng Biblia sa atin? Oo, hindi natin dapat ikumpara ang ginagawa natin sa iba. Dahil yon ay hindi na biblical. Okay? Dahil may mangyayaring panghusga, may mangyaring pagkukumpara. Sa sitwasyon na nangyari kay Marta, ang nakita niya ay ang kanyang kapatid na nakatanghod sa harapan ng ating Panginoong Hesus. Kung tatanungin niyo ako, naging mabuti ba ang ginawa ni Marta pagtuloy? Kaibigan ni Jesus, si Marta, si Maria, at si Lazaro.
Yan tatlong magkakapatid niya, kaibigan niya, kaya talagang dumaan ang ating Panginoong Yesus sa kanilang tahanan. Tama ang paanyaya ni Martha. Okay. Tama ang ginawa niya. Pinatuloy niya ang ating Panginoong Yesus sa kanilang tahanan. Pero yung good things na ipofocus natin, okay, nakaramdam siya ng pagrereklamo, sabi ng ating preacher. Nakaramdam siya ng pagkukumpara sa kanyang ginagawa. Okay, ganun po talaga ang tao. Okay. Na kapag nakakaramdam na ng pagod, nagkakaroon na siya ng pagkukumpara. Amen. Pero hindi natin po pwedeng sabihin na may mali interpretasyon. Kabagay, malinaw kasi pinapakita, mas pinahalagaan ng ating Panginoong Yesus yung good things na tinatawag dito, yung paglagi natin sa kanyang presensya. Focusing on good things. Nasa presensya ba tayo ng Diyos ngayon? Opo. Mandate ba tayo na gawin ito? Opo. Kahit ano man ang kaabalahan natin, yun po yung tinutukoy. Good things. Ano man ang kaabalahan, dapat nakatanghod pa rin tayo sa harapan ng ating Panginoong Yesus. We're saying we are prioritizing God's Word. Okay? Pinag-aaralan natin ang bawat salita na ating narinig. Totoo po yun. Pero talaga bang inuuna natin ang salita ng Diyos? Napakasarap sabihin, pinaprioritize ko ang Word of God sa buhay. Kapatid, sa ginagawa natin sa araw-araw na ito, ginagawa natin makinig lagi, nakatanghod sa harapan ng Diyos tuwing madaling araw at pagsapit ng dilim. Nakatanghod tayo. Hindi ba ito pagpapakita na we are prioritizing the Word of God? Naklagi natin kinasasabikan kahit gaano tayo kaabala sa maghapong ito. Nakatanghod pa rin tayo sa paanan ng Diyos. Mga kapatid ko sa Panginoon, tandaan natin ito. Oo, hindi talaga biblikal ang pagkukumpara kung sa tao mo ito gagawin. Pero kung ikukumpara mo ang buhay mo sa harapan ni Kristo, iyan ay biblikal. Maliwanag, sinabi ng Biblia sa atin, we need to imitate Jesus. Tama po ba? Paulit-ulit. Sinabi sa atin sa Aklat ng Efeso chapter 5 verse 1 to 2. Be imitator of God. Walk in love. Just as Christ loved us. Sinabi rin ni Pedro, Christ also suffered for you, leaving you an example. May example na binigay. Hindi tayo dapat sa comfort zone natin. Fixing our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Hindi tayo tinawag upang maging katulad ng isang sikat na Kristiyano o pinakamatagumpay na tao. Tinawag tayo upang maging katulad ni Kristo. Amen? Kaya ang tanong na dapat natin gawin araw-araw sa buhay natin, magiging masaya ba ang Diyos sa ginagawa kong ito? Mabibigyan ko ba siya ng kaluguran sa ginagawa kong ito? Nakita naman natin, mas pinaburan ng ating Panginoon. Yung konteksto po, mas pinaburan ng ating Panginoong Yesus sa si Maria nakatanggol. Maria, abala ka sa maraming bagay. You are worried, sabi niya. Hallelujah. Okay? Nababalisa ka sa maraming bagay. Pero masigit na tama pinili ng kanyang kapatid na si Maria. Kaya inulit niya ang pangalan yun, Martha, Martha. Talaga idinidiin sa atin ng ating Panginoong Yesus. Dapat mas maging katulad tayo. Ang ating Panginoong Yesus, para ano, basehan natin ba tayo gumigising na madaling araw? Siya mismo bago siya mag-ministry sa buong maghapon, nagdo-dawn watch muna siya. Are we imitating Christ? Tinutularan ba natin ang ating Panginoong Yesus? Pastor, mahirap gumising sa umaga. Pastor, marami ang gawa sa umaga. Pastor, Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, kung ikukumpara mo lang din yung sarili mo sa iba, magkakamali ka. Dapat ikumpara mo ang sarili mo. Imitate mo yan kay Lord. Amen?
Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, sa bawat desisyon na gagawin natin, isa lang lagi ko sinasabi. Okay? Ang pinaka-the best na decision na po pwede natin gawin, hindi kung ano yung better. Okay? Kundi dapat nandun tayo sa kalooban ng Diyos. Maraming, alam nyo naman, maraming may gusto ng better eh. Amen. Pero mas the best ang magiging decision natin kung kasama natin ang Diyos. Tandaan po natin yan. We cannot choose what is better apart from the Lord. Marami na nagdesisyon. Tama ba itong ginagawa ko? Tama ba na unahin ko muna itong trabaho ko bago umattend ng sunset or ng dawnwatch prayer? Tama ba itong ginagawa ko na ang dami sa ating pinapagawang ministry? Oo, pangatlo lang ang ministry sa ating paglilingkod. Una ang Diyos, pangalawang pamilya, pangatlo ang ministry. Pero tandaan natin, sa ministry na sinasabi natin, merong isang ministry doon na hihigit sa lahat sa pamilya mo. Ministry of being. E bakit tinutukoy ng ministry ay ministry of service? Okay, yung ginagawa natin, okay, sa paglilingkod sa harapan ng Diyos, pagtuturo. Pero may isang ministry doon na ikaw ay lalagi dapat sa presensya ng Diyos. Paano patutunayan sa akin na ikaw ay lagi nasa presensya ng Diyos? Kung sa oras na ito, marami kang dahilan sa buhay mo. Pastor, kasi may ganito eh. Pastor, kasi may ganyan eh. Okay. Mahirap maglingkod sa Diyos na maraming idadahilan. Hindi dahil, okay, utos lang ito ng tao. Okay. May mga tigapanguna tayo na may mga statement of faith tayo na hindi ka po pwede magkamali. Hindi interpretasyon itong ginagawa natin pag-aaral ng salita ng Diyos. Nakabase tayo sa sinasabi ng Biblia. At kung ano lang yung statement of faith natin, yun lang ang tinatayuan natin sa buhay paglilingkod natin. Yung mga great doctrines, hindi na natin pinapasok yan. Amen? Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, oo, nagre-reklamo si Martha. Dahil nakita niya yung marami niyang ginagawa. Hindi naman tayo paramihan ng ginagawa. Dito ay palakihan ng puso sa paglilingkod sa harapan ng Diyos. Gaano na ba kalaki puso natin sa Kanya? Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, tandaan natin, yung bagay na narinig nating aral sa kwento ni Maria at ni Martha, na nagpapaalala na hindi sapat ang maging abala sa gawain ng Diyos. Gawain para din sa Diyos yan. Kung pababayaan naman natin ang ating napakalagang dapat ginagawa, ang ating relasyon sa Kanya. Oo, paglilingkod ay mahalaga. Ngunit, ang pakikisama o yung presensya mismo ng ating Panginoong Hesus ay dapat lumagi tayo doon. Dahil yun ang magbibigay sa atin ng lakas, direksyon, at kabuluhan ng ating paglilingkod. Kaya, ang sinagot ng ating tigapagayat, tama po. What is the importance of spending time building our relationship with God? Spending time with God's help. Okay. Kailangan mag-spend tayo ng oras na ang Diyos ang siyang tutulong sa atin. We need to focus doon sa gusto niya, hindi doon sa good things na alam natin. Okay? Spending time with God help us to prioritize His Word. Okay? Nag-spend ba tayo ng oras sa Kanya? Sayang ba itong oras ang ginagawa natin? Hinto na natin ito. Kung we are only spending time for nothing, huwag na tayong mag-dawnwatch. Huwag na tayong mag-sunset kung sa tingin mo ay hindi natin pinaprioritize ang salita ng Diyos. Okay. Kaya nga tayo nakakarinig ng Word of God to prepare our heart. After this, luluhod tayo, mananalangin tayo. Sayang, pwede lang i-record yung ating pagpipray para marinig ng lahat kung sino ba yung mga pinagpipray natin. Ikaw yun, kapatid, pinagpipray. Spending time with God's help. As choose what is, wag lang better. Best ang piliin natin. Okay, best. Okay, at yung choose the people, yung decision na gagawin natin.
ay hindi desisyon na gusto natin. Yun ang desisyon na gusto niya. Marami tayong ginagawa. Kaya ang tanong, yung ginagawa mo ba gusto ni Lord o ikaw ang may gusto? Kaya mga kapatid, ang pinakamahalagang relasyon sa ating buhay ay ang ating relasyon sa Diyos. Higit yan sa pamilya. Okay. Iwan mo man ang lahat ng dahil sa Kanya. Siya ang mangangalaga. Kung may oras tayo para sa trabaho, sa pamilya, sa negosyo, sa libangan o ano paman, dapat lalo tayong magkaroon ng oras para sa Panginoon. Ang oras na inilalaan natin, sabi ng preacher natin, hindi na yan may babalik pag lumipas na yan. Okay. Lahat tayo pare-parang may 24 hours a day. Siya mo inuubos ang 24 hours a day mo. Amen. Sobrang tulog. Amen. Okay, maliwanag na, gising na lahat ng tao, tulog ka pa. Bakit? Kasi, anong oras ka natulog? Hallelujah. Ang oras na ilalaan natin kay Jesus ay hindi kailangan masayang. Ito ang pinagmumulan ng ating kapayapaan, karunungan, lakas, at espiritual na paglago. Kaya wag lamang tayo maging abala para kay Kristo. Amen. Maglaan din tayo ng panahon na kasama natin siya. Gaya ni Maria, pinili niya ang mas mabuti, quote and quote, sabi ni Jesus, mas mabuti. Ang alin? Yung walang ginagawa? Hindi po. Ito ginagawa natin ngayon, nakatanghod tayo. Umupo sa paanan ng ating Panginoong Jesus at makinig sa kanyang salita. At yan ay nagpapakita ng ating relasyon sa Kanya. Sapagkat ang sino mang inuuna ang Diyos ay hindi kailanman mabibigo. Amen? Muli, palapakan natin ang ating preacher na napakagandang paalala sa atin, sa bawat isa sa atin, na ikaw at ako, huwag kang magreklamo. Amen? Huwag mong ikumpara na ang dami mong Bible study. Ang dami mo nga pinupuntahan. Ang tanong, ilan ba bunga mo? Inubos mo yung buong panahon mo dyan. Ilan ba bunga mo? Ilan na nadala mo sa church? Ilan na naging katulad mong pastor? Amen. Tanungin mo sarili, tagal mo na naglilingkod hanggang ngayon, wala ka pang bunga. Naintindihan niyo po ba ibig kong sabihin? Okay? Yan ang magpapakita sa atin na tayo nga ay may relasyon sa Diyos. Kasi ang Diyos naman talaga ang nagpapabunga sa atin eh. Tama po ba? Kaya muli, lapakan natin ang Diyos at binabalik ko na po sa ating MC ang gawain. Thank you for watching. Celebrate with us at Shabbat Shalom every first Friday of the month at 5:30 in the afternoon, and monthly pastors gathering every third Friday of the month at 5:30 in the afternoon. Join us at Zoom. Watch our videos via YouTube, Facebook, and Spotify. Thank you, and God bless.